So ito po yung video, pe-play ko po. Pakinggan natin yung sinasabi dito nitong si Kati Binag. Kasi po ito medyo sensitibo po talaga to. At kumbaga parang parang wake up call. Parang sumusobra yung paninira eh. Patayo na lang na ganyan. Ayan. Play ko po Unions, di po ba? Yun. Kaso nakita mo din. Nakita mo din. Nakita mo din. Pero naman ako kasi I just want to be very specific. You know naman, I know how they work. Yes. You know, they can put words into your mouth. They can play everything. I've been with them for 10 years. Like, when I was seeing the Davao, like all this SWAT team and all the people without the template and walang plaka, that's how they work. Guys, I'm telling you, that's their style. Yeah. So I know it for a fact. That's why, di ba, what's that? What's the kulungan in their, in the Florendos, sila Tony Boy. Di ba may kulungan? May kulungan doon na, yung parang, di ba, mali mo, di ba, sinabi nga nila, di ba, sabi na, mali mo, gumagamit sila ng mga preso to do it. Ginagamit lang yung dito yung gear ng SWAT. You know, guys, from sa mahal nating Kita nyo yung si Bada, yes, wow. Alam mo may pang audience impact, hindi na kailangan ng effects, ng sound effects, di ba? Meron na pang kagad itong meron na ganyang sinasabi itong si Badoy, di ba? Hindi na kailangan ng audience impact o ng effects pa. Kay Badoy pa lang, maano mo na, yes, taga diin no? Taga second demotion. Pero, eto pong sinasabi ni Kati Binag na ang SWAT daw po ay pinagsusuot, yun daw pong mga SWAT dyan, preso, pinagsusuot lang ng mga SWAT gear. Napakadelikado po nung bintang na yun. Police at saka kapulisan at saka Armed Forces of the Philippines, please do not allow them to do that without a name, without a template, without any walang car plate. Yeah. Kasi po, yung pangalan po ng kapulisan at Armed Forces of the Philippines ang nakasalalay dito. Hindi nyo po alam, malay nyo po, nahahaluan na ng iba. Maawa po kayo dun sa mga kakasamahan ninyo na nagpagod para makapagtapos dito, para makapagsilbi sa bayan ng tama. Huwag niyo pong hayaang mababo yan. Kasi ako marami akong kaibigan sa inyo ay naniniwala po ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Nakatrabaho ko po kayo nung Kita nyo into your mouth, they can play everything. Ang kanyang kumbaga, eto, kasama to sa pag-uusapan. Kasama sa script. Ganun po ang kanilang ginagawa. Kumbaga, meron po silang dito, blocking, kung kailan mo ipapasok yung istorya. Ito yung, balik ko yung video, pakinggan po ninyo yung patungkol dun sa SWAT. I've been with them for 10 years. Like, when I was seeing the Davao, like all this SWAT team and all the people without the template and walang plaka, that's how they work. Guys, I'm telling you, that's their style. Yeah. So I know it for a fact. That's why, di ba, what's that? What's the kulungan in their in the Florendos, sila Tony Boy. Di ba may kulungan? May kulungan doon na yung parang di ba mali mo, di ba sinabi nga nila, di ba? Sabi na mali mo, gumagamit sila ng mga preso to do it. Ginagamit lang yung dito yung gear ng SWAT. You know, guys, from ginagamit lang yung gear ng mga SWAT, pero preso daw po yun. Alam niyo, dapat ito makarating to dun sa sa mga kinauukulan, di ba? Kay PNP Chief Marbil, sa dito kay PRO 11 Chief General Torre, dito rin kay Colonel Hansel Marantan. Dapat makarating yan diyan sa mga tao na yan. Kasi po, ang nag-uutos kung bakit may mga bantay po na mga pulis doon sa harapan ng KOJC ay si General Torre. Ngayon, General Torre, pinagbibintangan ka nitong mga taong ito
Kasi isang programa sila eh. Pinagbibintangan po kayo na kayo daw po ay gumagamit ng preso, pinagsusuot lamang ng mga ng mga kagamitan at mga gear nitong kapulisan para magbantay. So ibig sabihin, preso yung nandoon sa harapan ng KOJC. Preso ang mga SWAT ng Davao City. So parang, teka, parang napakalaking sampal naman yung binibintang mo sa ating PNP. Alam ko medyo kulang ang kapulisan ng PNP. Medyo kulang ang kanilang mga personnel. 'Di ba? Kaya nga kinuha yung ibang tinanggal yung binawasan, ibang tauhan itong si Sara Duterte kasi nga po kulang ang kapulisan talaga natin. Actually, kahit saang marami na tayong nadinig na mga nakaraang administrasyon, lagi pong sinasabi, kulang ang mga kapulisan. Ilang beses natin narinig yan, laging sinasabi yan, kulang ang kapulisan. Ngayon po, hanggang ngayon kay PBBM, kulang pa rin po ang ating kapulisan. Yan po ay isang malaking katotohanan dahil nga po, kumbaga kulang nga tayo ng ng police visibility, di ba? Kung hindi tayo nagkukulang sa police visibility, ibig sabihin, meron talaga tayong sapat na kapulisan. Meron nga dyan ilan ba yun? PNP to, ano ba yun? Ratio. Kumbaga, ito yung ideal po. Dapat daw po 1 to 500 ang ideal police to population ratio. Pero ngayon po, ang actual po na ratio natin is 1 to 2,000. So kulang na kulang po talaga tayo ng kapulisan. Pero tingin ko never po nagagamit ng preso ang SWAT ng PNP ng Davao. Hindi po gagamit ng preso si General Torre. Actually, ito, malaking paninira to kay Florendo, kay TBF. Dahil yan nga po yung binitiwang salita nitong si Cathy Binag. Ang tinutukoy niya, mga Florendo po, na meron daw pong ganyang gawain. Napakalaking paninira po niyan, 'di ba? Pero nung binanggit niya na nakikita niya yung mga naka-SWAT gear diyan sa Davao, hindi naman ibig sabihin porke mga naka-SWAT yan, mga nakaganyan, preso na yan. Diyos ko, alam niyo sa sobrang panonood nito ng ng Batang Quiapo, ayun ang nangyayari. Yung ginagawa kila Tanggol, kila Coco Martin, sa kanang barkada niya, iniisip ni Cathy Binag na gano'n ang nangyayari. Na nangyayari yan sa totoong buhay. Ay baka nung panahon nung original na Batang Quiapo na si Fernando po ang gumanap, baka totoo. Kasi yun ang kwento nun nung sa Batang Quiapo na original pero dito, sa totoong buhay, hindi po mangyayari yun. Malabo pong mangyari yun. Actually, sa mga movie nga sa sa Hollywood, di ba? Yung The Gray Man, parang ganun yung istorya niya. Preso, pero tinraining, parang Mission Impossible siya, di ba? Alam niyo po yung parang nakakatawa lang kasi nga
parang alam mo yung nabubuhay sa imahinasyon tong katulad ni Kibulok, nabubuhay sa imaginary threat. Mayroon daw nagbabanta sa buhay niya, wala naman. Tapos dito kay BP Sara, meron din daw banta sa buhay, imaginary threat lang din naman. Wala namang magtatangka sa buhay niya. Biruin mo, 400 plus pa ang bantay na natira sa kanya. Sino magtatangka sa buhay ng isang may nagbabantay na 400 plus? Eh di para ka na lang din nung nagpresenta ka na mauna ka na sa impyerno. Di ba? Napakalabo ng mga nito mga pinapakawalan nitong istorya nakakatawa lang. Ato, abangan natin itong si Cathy B kasi pansin ko talaga meron lang nagtuturo dito. Sumusunod lang siya sa kung ano ang iniuutos sa kanya, sumusunod lang siya sa kung ano ang sinasabi sa kanya na gawin ng kanyang mga direktor siguro. Pero eto kawawa totoo lang, eto kawawa pagdating ng araw. Kasi yung sinasabi niyang para sa pamilya niya, ang mangyayari niyan, siya nakakulong, yung pamilya niya nasa laya. Nasang banda yun, yung para sa pamilya, ang kanyang ginagawa na ito. Diba? Parang para kang nagpapakabayani para sa kapakanan ng iba. Hindi ka nagpapakabayani para sa sarili mo o sa pamilya mo. Nagpapakabayani ka para maiangat mo si Kibulok, maiangat mo si BP Sara, pero ikaw naman ang nanganganib na mabulok sa kulungan dahil sa iyong ginagawang paninira. Tandaan po ninyo, nasa Pilipinas tayo. Hindi uso yung mga civil suit dito. Cyber libel ka kagad yan. Criminal case kagad yan. Hindi ka katulad kay Maharlika na pwedeng makasuhan lang ng civil suit sa Amerika. At pagbayarin ka lang ng $2 milyong. Magkano yun? 110 million? Kung 55 ang palitan, di ba? Sa isang tao lang yon. Kaya bantayan natin tong si Cathy B. Tignan natin kung ano pa kung hanggang saan ba bearing nito kasi ngayon siya ang apple of the eye ng kulto ni Kibulok, pati ng SMNI, pati ng mga vlogger-vloggerang dagang palengke. Siya ang apple of the eye Siya ang parang hero of the month ng August, hero of the month of August. Kasi si Jonathan Kumag Morales walang napatunayan walang kwenta Nagpa-hype lang, nagpa-siklab lang, nagpa-sikat lang, pero wala pong nailabas na katotohanan. Diba? Walang naipakitang matibay na ebidensya na makakapagpatunay na talagang ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagpupulburon. Diba? Wala po. Wala pong bearing. Kaya ngayon, 'di ba? For hire sila. Eto, nakita nila Cathy B medyo nagigipit, kaya kinuha nila. Susunod niyan, kapag wala na ring bearing ang mga sinasabi nitong si Cathy B, nagmumukha ng tanga yung mga vlogger sa mga pinagsasabi at parang ayaw na rin dito ng mga banateros. Ayun na. Hahanap na ulit sila, for hire po ulit sila. So, marami pa yan, marami pa lalabas dyan kasi 6 na taon ng termino ni PBBM, may natitira pang 4 na taon, marami pa tayong makikita na mga ganitong mga dagang palengke na kukunin nila para siraan si PBBM. Ganyan ang mga